na naman kayanin mo, panindigan ang prinsipyo. Mahirap nga ang magbago, ngunit ikaw ang ehemplo. Hello, good afternoon, good morning, and good evening sa mga PLBians na kumukuha ng National Service Training Program. So, proceed tayo sa Article 3, which is yung Bill of Rights. So, Bill of Rights and Human Rights, ano sila? Tawag dito, laging magka-tandem yung dalawa. Pero in terms of rights, ang human rights kasi is saklaw niya lahat, naka-generalize siya as a rights of human. Pagka sinabi kasi Bill of Rights, karamihan dito is protection of the accused, no? Para magkaroon ng protection against the government or nakalagay diyan, against the government or violation by the government, by the individuals and group. So, kahit ang isang akusado meron ding karapatan. So, kailangan ang isang akusado once na nilitis ay nagkakaroon din yan ng tinatawag nating rights. Lahat ng inaakusahan tao at una-una sa lahat ng inaakusahan ay pinipresume as innocent. Lagi natin tatandaan niyan. So, nakalagay the concept of Bill of Rights, it is a declaration or enumeration of persons' rights, privileges. So, may rights and privileges din like the citizenship, which the Constitution is designed to protect against violation by the government, individuals, and a group of individuals. And then it is the Charter of Liberties for the individual and limitations upon the power of the state. Siyempre, alam naman natin, ang state ay hindi naman natin masasabi pero yan ang pinakamerong antas na or malaking kapangyarihan na tinataglay. So, kailangan din natin ng protection laban sa mga ganitong uri ng violations. Siyempre, kailangan din ng part din kasi ng human rights to eh. So, kailangan magkaroon din tayo ng sarili nating protection. Tatandaan ninyo, ang konstitusyon, dinadamitan ng isang sibilyan para bigyan ng isang proteksyon. Hindi lang siya pang political, to give a political power to the state. Ibig sabihin, binibigyan din tayo ng isang karapatan na tayo ay magkaroon ng sarili nating boses at protektahan ang ating sarili laban sa mga mapang-abusong nilalang. Yun yung isang pinaka-konsepto ng Bill of Rights. So, unahin natin is in the section 1. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Unahin natin yung deprive of life. So, kailangan naman, siyempre naman, hindi naman lahat ng tao legal pumatay. Siyempre, dumadaan yan sa matinding unos. Kumbaga, kapag ikaw ay kinuhanan ng buhay na without due process of law, kaya nga legal ang death penalty eh. Kapag ang death penalty ay na-legalize sa isang bansa, pasok sa ating konstitusyon, basta dumaan sa due process of law. Pero kung tayo ay ilalagay natin sa ating kamay yung tinatawag natin deprivation of life, no? Halimbawa, kung legal ang death penalty sa Pilipinas, no? Pinatay natin yung tao dahil sa sobrang galit natin. Hindi man lang natin binigyan ng due process yung tao para litisin kung talaga siya ay isang inosente, tapos pinatay natin. No, papasok na 'yun sa extrajudicial, no? Ano na 'yun, medyo hindi na tama 'yun. Kumbaga bakit mo inilalagay yung isang sitwasyon na alam naman natin na hindi naman dapat. Kaya lahat ng ng tag dito ng nililitis hindi hindi basta-basta kukunin ng kanilang buhay dahil ang buhay ipinahahalagahan ng ating konstitusyon. Kaya ikaw kung halimbawa, ulitin ko ulit, kung ikaw isang biktima, no, or kamag-anak ng biktima, hindi natin hinahayaan yung ikaw mismo ang huhusga sa isang tao na bigla mo na lang papatayin, no, bigla mo na lang patutumbahin. Tatandaan ninyo, unang-una sa lahat, wala kang karapatan para patayin ng isang tao. Kahit yan ay isang akusado, no, na alam naman natin kung meron talaga siyang sala o wala, nililitis pa rin natin yan. Hayaan natin ng konstitusyon at ang mga batas, no, na kumbaga magbigay ng final verdict. Kung legalize ang death penalty at siya ay nagkasala, doon talaga pupunta yung tinatawag nating
death sentence. Pero kapag hindi naman siya, although ang Pilipinas ay hindi naman talaga ah, dinisabled natin yung death penalty na sinasabi, kapag ka siya ay lumabag sa revised penal code, no, reclusion perpetua, or imbis na death sentence, convertible into life sentence, no, kapag ka siya ay naglumabag lamang sa mga ordinary laws like yung sa drugs, no, sa Republic Act 9165, hindi siya labag sa revised penal code. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng sentensyahan ng, siyempre wala naman tayong death penalty, di ba? So hindi naman siya pwedeng bigyan ng sinasabi na tinatawag nating ah tawag dito tinatawag nating death sentence, no? Kung hindi legal ang death penalty. Kung legal ang death penalty at lumabag siya sa ganong uri ng death sentence agad ang kaso pagkakaalam ko ata sa pagdating sa mga ordinary laws, kapag especially drugs, hindi naman talaga pinapatay. Kumbaga, hindi ako nagkakamali, ay sila ay as in talagang until death, no, sila ay makukulong, no, life sentence kung sinasabi natin. Ulitin ko, kapag ka revised penal code ang kanilang binayolate, kung reclusion perpetua, patay yon kung legalize ang death penalty. Pero kapag ka, halimbawa, mga ordinary laws lang, hindi tawag sa kanya is reclusion perpetua. Kung hindi, life sentence lang. Pero hindi siya pwedeng patayin. Okay? Pagka rape case, ayan, mga rape case, revised penal code yan, automatic. So, admissible into reclusion perpetua or death sentence. Okay? So ulitin ko ulit, hindi pwedeng patayin basta-basta ang isang akusado, no? Bawal 'yon, no? Without due process of law. Hayaan natin ng batas ang humusga. Hayaan natin ang konstitusyon ng humusga sa kanyang hukom. Dahil yan ang lahat ng akusado ay dumadaan sa tamang due process. Liberty, ganun din. Hindi mo naman pwedeng i-life sentence ang tao kung hindi naman dumadaan sa due process of law. Ganun din, hindi mo naman pwedeng kunin ng kanyang bagay o kanyang gamit without due process of law. Diba? Ano ba yung tinatawag natin due process of law? Kanina pa tayo salita ng salita dito ng due process of law. Ang due process of law kasi, yun yung karapatan ng isang tao para siya ay litisin. Tatandaan ninyo, meron tayong tinatawag na two types of due process of law. May tinatawag tayong procedural due process at substantive due process of law. Pag sinabi natin procedural due process, kumbaga, ang isang tao ay nililitis natin sa hukuman. Siya ay binabasahan ng Miranda rights, at the same time ay tinatanong sa korte, no? Unang-una, papasok pa lang ang due process kapag siya ay binasahan ng Miranda rights. Yung Miranda rights, yun yung may karapatang kang ikaw ay may karapatang manahimik, no? May karapatang kang isang guni ang iyong kung ano yung kaso sa pamilya o kahit sino mang taong kakilala mo, no? May karapatang kang kumuha ng legal counsel or abogado, no? At lahat ng sasabihin mo ay pwedeng ipanlaban sa iyo, ba? Kaya kayo pagka meron tayong tinatawag na tag dito tag dito yung hindi ka basta-basta pwedeng magsalita, kasi unang-una sa lahat ay ikaw ay may proteksyon na lumalabas na may karapatang kang manahimik, 'di ba? Oo. I invoke my rights in self-incrimination. Ibig sabihin na ikaw may karapatang manahimik. Hindi ka basta-basta pwedeng lahat ng sinabi mo, no, hindi pwedeng ipanlaban sa iyo. Lalo na kapag ka ang pulis, no, or sino mang government officials or kahit sino mang opisyalis na under ng government ay pinipilit ka sa isang kasalanan na hindi mo naman ginawa, inadmissible 'yon. Tatandaan ninyo, kasi bakit tinawag na inadmissible sa court, no, pagdating sa due process? Kasi maaaring tinakot ka, dahil ulitin ko, ang Bill of Rights ay para panlaban sa kahit anumang mapang-abusong gobyerno. Kaya kung ikaw, no, pinapaamin ka nila, no, sa hindi mo namang ginawang kasalanan at ikaw ay pinipilit magsalita, yun ay labag sa iyong due process. Inadmissible, when I say inadmissible, hindi yun tinatanggap sa korte. Unlike na lang kung ang nagtanong ay hindi kawani ng gobyerno,
kung hindi isang sibilyan. Pero depende pa rin 'yon. Tatandaan ninyo ha, lahat ng mga devices like recording videos o voice recorded, no, ay ginamit sa no, maaaring kasing i-edit 'yon. Kaya depende pa rin sa pasok ng ebidensya. Kaya kapag once na kayo ay binidyohan or ano, maaaring hindi tanggapin ng korte 'yon kasi yun nga sinabi ko, na-e-edit kasi yung mga 'yon. So inadmissible 'yon. Pero kapag ka civilian, tinanong ka, halimbawa yung mga reporter, basta ikaw ay nahuli na, nabasahan ka na ng Miranda, nakadetain ka na, tinanong ka ng reporter, no? Sabi sa'yo ng reporter, "Sir, ilang beses ka gumagamit ng droga?" Tapos hindi ka naman pinilit. Tapos sinabi sa'yo, isa. Sinabi mo, isang beses. Or without the hesitation, nagsalita ka isang beses o 10 beses. Pwede nang panlaban sa'yo yun. Kasi civilian na nagtanong at hindi ka wani or walang kapangyarihan. So, pwedeng gamitin yung panlaban sa'yo. Admissible na ang tawag doon. No? So, ang tawag doon ay take lead kaparas. Ang ibig sabihin, itong mga civilian na to, pwede nilang gamitin yung mga nakuha nilang impormasyon basta hindi ka kinuhanan ng video or ni-record kasi maaaring hindi yun tanggapin sa korte. Basta meron na silang knowledge na ikaw ay gumawa ng kasalanan, no? Basta without the hesitation ulit, automatic yan, admissible na yun sa korte. Kasi kung ano na sila, pwede na silang tumistigo or maging isang witness, no? Para ikaw ay kasuhan kung ano naman yung nararapat na kaso sa'yo o depende sa grounds na, na violation na attain mo. Ganun ang ibig sabihin yun. Uulitin ko ulit, hindi pwedeng pilitin ng isang tao, especially the government, na paaminin ng isang tao sa kanyang kaso. Kasi yun ay may tendency na baka mamaya ay ginamitan siya ng isang kapangyarihan o puwersa, dinala ka sa isang lugar, sinuntok-suntok ka, no, nilunod-lunod ka, tapos pulis yung nag-ano sa iyo, nagpapaamin sa iyo, no. Hindi pwede 'yon. Basta ulitin ko ulit, inadmissible yung mga ganung bagay. Pero kapag ka-civilian, narinig nila, nakita nila, no, pwede silang gamitin as witness. So, yun ay tinatanggap sa korte pero depende pa rin. Depende kasi sa situation. Minsan kasi may iba kasing abogado, tatandaan yung abogado kapag yan ay nasa hukuman, wala silang alam dyan. Mga bobo yan. Ngayon, magkakaroon na lang ang ideya ang isang hukom kapag ka o isang abogado or isang judge, kapag ka nakuha niya na lahat ng ebidensya at ito ay mabigat or merong talagang sapat na panlaban sa'yo. Pero ulitin ko ulit, hindi ka pwedeng magsalita dahil meron kang karapatang manahimik, no? Tatandaan nyo yan. Kaya yung kay Napoles nga, di ba yung napanood nyo, puro self-incrimination siya, I invoke my rights, di ba? Kasi may karapatan siyang manahimik. Kaya ganun ang kanyang sinasabi. Lalo na nung siya ay nililitis sa Senate, di ba? Nililitis siya. Maaaring natatakot siya. So may karapatan siya para manahimik doon. So ano makukuha ang ebidensya sa kanya kung siya inananahimik? Wala tayong magagawa doon, no? Kasi dumadaan siya sa tinatawag na procedural due process. At saka ito pa, kapag binasahan ka ng Miranda rights, procedural due process na 'yon. May procedural due process na nag-exist doon. Pag tinanong ka sa korte, alam mo ba kung ano ang kaso mo? Dapat lagi kang sasabihan ng judge noon. Ano ba ang kaso? Ano bang mga grounds, no? Ano ba, kumbaga, ito yung mga consequence, no? Yun ay papasok na sa procedural due process. Kapag hindi ka binasahan ng Miranda rights, hindi ka tinanong ng judge, basta ka na lang nilitis, magiging inadmissible lahat yun. Lahat ng napag-usapan dun sa araw na yon o sa hearing na yon, mapapasawalang bisa iyon. No? Yun ay under ng procedural. Pag sinabi natin substantive due process, kaya nga substantive dapat ang nangyari dito, lahat ng batas, no, na maaaring ma-violate mo, dapat ay hindi pwedeng manghimasok sa karapatan ng isang tao, no? Dapat ay hindi tinatapakan ang karapatang pantao ng isang batas. Let's say for example, no, labag sa substantive due process of law, ano, is yung sa cybercrime, yung tinatawag natin takedown clause. Sinasabi dito na kapag yung computer mo ginamit mo sa kawalang hiyaan,
tapos kukunin na lang nila basta-basta. Kaya nga kini-question yun, di ba? Kini-question yun dahil bakit mo agad kukunin ng isang bagay na hindi dumadaan sa tamang due process of law. So bago kunin yung gamit mo dahil nga may ebidensya, naiintindihan natin may ebidensya, pero tatandaan ninyo may karapatan kayo doon. Kaya nga hindi ako nagkakamali, parang iniba ata yung provisions na yun eh. No, basta pagdating sa substantive due process, kailangan walang batas na pwedeng sumira sa inyong karapatan bilang isang akusado. Lahat yan ay dumadaan sa tamang due process. Kaya nga substantive yan means that laws must on its substance be reasonable and rational rather than arbitrary or irrational. Kailangan hindi nasisira ang inyong karapatan, no? Kumbaga, nandun pa rin yung karapatan ninyo sa buhay ninyo, sa ari-arian ninyo at kalayaan ninyo. Hindi ganoon, hindi sinasabi ng batas na patayin agad 'yan, bawal 'yon. Lalabag ka sa substantive due process of law. Yun yung sinasabi ng due process of law, no? Next, the right section 2, the right of the people to secure or to be secured in their persons, houses, papers and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or whatever purpose shall be inviolable. No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after the examination under the oath of or affirmation of the complainant and the witness he may produce and particularly describe the place to be searched and the persons or things to be seized. Ulitin ko, no? Part pa rin yan ng inyong due process. Hindi basta-basta pwedeng hulihin ka, no? Or kumbaga halugod giniling ng yung bahay mo na may hahanapin ng isang bagay without these legal papers, which is yung search warrant and then yung warrant of arrest. Unless na lang kung meron at pirmado ng judge. Kasi kapag may pinakita ang isang peace officer or police, no? May warrant of arrest para arestuhin ka, ibig sabihin nun, may probable cause. Yung probable cause na sinasabi natin, no, yun yung patunay na ikaw talaga ay nababiolate, may ebidensya, may nagsuplong, no? May nagsabi na ikaw ay nakapatay, gumagamit ng ganito, no, nagnakaw, no? May probable cause na yun. Pagka once na yun ay nabuo na yung probable cause at may mga witnesses, no, automatic ang judge ang gagawa ng warrant of arrest, no? Ikaw ay padadampot na lang basta-basta, no? Basta may warrant of arrest. Paano naman pag search warrant? Ganun din. Sa search warrant, kailangan may probable cause din yon. May knowledge din doon sa kung ano yung na-violate mo. Ang pinagkaiba ng warrant of arrest sa search warrant, ang warrant of arrest, when I say warrant kasi kasulatan. Pag sinabi kasi warrant of arrest, ikaw ay hinuhuli, no? Uhulihin ka. May, kumbaga legal ka nang hulihin, no? Dahil nga pirmado ng judge yun eh. Pag sinabing search warrant, may hahanapin sa iyong bahay na maaaring gamitin panlaban sa iyo, no? Basta pirmado din ng judge yun. Dumadaan din yun sa probable cause. O, best example, ikaw ay hinuli without the warrant of arrest, no? Hindi ka pwedeng hulihin. Kapag hinuli ka at without the warrant of arrest, pwede kayong mag-file ng tinatawag nating writ of habeas corpus. Ano bang ibig sabihin ng writ of habeas corpus? Meron tayong tinatawag na privilege of the writ of habeas corpus. Kapag ikaw ay hinuli without the warrant of arrest, no? Dinala ka kung saan or dinitain ka, yung pamilya mo, pwede silang magpasa or magsulat, no? Or pwede silang manghingi dun sa kung saan. Halimbawa, kung ito ay nasa trial court pa lang, no? Kapag hindi naman ganun kalala, dahil basta hinuli ka na lang no? Ganun. O kaya inaakit nila ng Korte Suprema yan, no? Hinihingian ngayon ng statement yung mga kung sino nang huli sa'yo, bakit ngayon ka hinuli o bakit ka hinuli ng walang warrant of arrest. Ngayon, ikaw magsasuggest ka o susulat ka ngayon ng tinatawag nating writ. Kaya nga writ, sulat writ of habeas corpus, ibig sabihin labas katawan. Kailangan, no, bago ka hulihin, dapat may warrant of arrest. Hindi pwedeng walang warrant of arrest. Protection nyo yun Ibig sabihin, may pribilehiyo ka sa writ of habeas corpus. Kaya nga tinawag siyang labas katawan. Show the body. Hindi nyo pwedeng basta-basta hulihin without the warrant of arrest. Kapag ikaw dinitain kung saan, binugbog ka, bukod pa yun sa kaso yun doon sa
sa ano, sa nanghuli sa'yo, 'no? Kung lalo na kapag 'yan ay kawani ng gobyerno ang nanghuli sa'yo, 'no? Wala namang probable cause basta na lang hinuli ka basta-basta, ilabag 'yun sa iyong pribilehiyo sa writ of habeas corpus. Intindihan? Pero ang writ of habeas corpus, 'yan ay nasususpinde. Nasususpinde 'yan kung nasa meron tayong mga grounds. Kapagka nagdeklara ng martial law ang presidente nasususpinde ang writ of habeas corpus. Bakit nasususpinde ang writ of habeas corpus kapagka martial law? Kasi 'di ba pag when I say martial law, ibig sabihin may invasion, rebellion at lawless violence. Halimbawa, yung sa Marawi, sinuspinde ang writ of habeas corpus doon. Ibig sabihin, lahat ng tao doon pwedeng pagsuspetsahan, no? Kaya kapag ikaw, wala kang dalang ID, halimbawa, kasi for example, martial law nga sa Marawi, tapos nakatira ka sa Marawi, labas ka ng labas, no? Tapos ikaw ay kahina-hinala, kahit ikaw naman ay isang inosente, huhulihin ka nila. Kasi nakasuspinde yung writ of habeas corpus. Without the warrant of arrest, pwede ka nilang hulihin. Pero ang good thing naman doon, hindi ka naman basta-basta bubugbugin. Hindi ka naman basta-basta i-detain, papahirapan. So, kung mga alam, di ako nagkakamali, 3 days lang ata, or 2 days, or 5 days, something, no? Pagka wala talagang nag-complain or wala talagang mahanap, kasi maghahanap ng ebidensya yung mga yan eh. Pag wala silang nahanap na ebidensya na ikaw ay isang insurgent or isa kang taksil o isa ka sa mga nagsagawa ng invasion or rebellion, no? Yari ka, no? Pero pag wala naman, no, hindi naman nakitaan ng kahit anong grounds ng martial law, automatic 'yun, palalabasin ka naman, buhay ka naman. Kaya kayo kapag once kayo ilalabas, pagka martial law period, automatic 'yan. Magdala kayo ng ID, no? Huwag kayong labas ng labas ng bahay, no? Kung lalabas, magdala lang ng ID para patunay lang na hindi kayo pagsuspetsahan ng mga otoridad. Yun yung doon nawawala yung pribilehiyo na yun. Pero tatandaan ninyo, pag hindi naman nasuspinde, hindi kayo basta-basta pwedeng hulihin ng kung sino-sino, lalo ng mga otoridad na to. Next, sa search warrant naman, ganito isa pa. Eh sa search warrant, may specific area lang na nilalagay ang judge. Depende kasi sa probable cause o nagsumbong. No? Halimbawa, nagsumbong, meron ka daw sa kabilang kwarto, may tinatago ka daw doon. No? Ngayon, pag may search warrant, nakita nila yung bahay mo, no? Sinalugod din nila kung ano yung area na nakalagay doon sa search warrant, wala silang nakita. Hindi ka nila basta-basta huhulihin, no? Kasi nag-ibig sabihin nagkamali or hindi na kung hindi sa nagkamali, magaling ka lang maglinis. Siguro nakatunog ka. Kung ikaw isang criminal talaga, nakatunog ka. Wala nakitang kahit anong uri ng paraphernalia doon. Pero kapag once na halimbawa yung pulis, hindi pumasok na doon sa isang kwarto kung ano lang yung nakalagay sa search warrant. Pero tapos may naaninag siya doon sa isang kwarto na medyo kahina-hinala. Halimbawa, may kamay na nakalitaw doon na duguduguan or anything na basta makapagbigay ng hinala. Doon papasok yung tinatag na ng plain view doctrine. No? Pasok yun sa plain view doctrine. Ibig sabihin, kapag nakita ng otoridad na merong kang tinatago kahit wala doon sa search warrant, basta may nakita siyang kahina-hinala at naaninag niya, automatic yun. Pwede niya nang gamitin laban sa iyo yun. Pwede ka na niyang arestuhin kahit walang warrant of arrest. Tatandaan niyo yan. Ha? Kasi kapag, anong kinaibahan nun? Kasi kapag nakita talaga nila na meron talagang totoong violation or may nakita sila doon na kung ano yung hinahanap doon sa search warrant, pwede ka na lang hulihin. Kasi pwede na silang pwede na silang maging witness. So pag naging witness na yan, parang daig pa niya yung tinatawag natin citizen's arrest. Kaso ito ay authority arrest to eh. No? Ay pwede ka na lang arestuhin. Pwede naman ito pa isa. No? May tinatawag tayong citizen's arrest. No? Sa citizen's arrest, halimbawa, pumatay ka ng tao, may nakakitang may nakakita ng 5 o 10 o higit sa isa. No? May nakakita. Tapos meron silang kakayahan para hulihin ka kasi nga nakita nila eh. No? Pwede ka ngayon hulihin without the warrant of arrest. Kasi nga, may tinatawag tayong citizen's arrest. Kapag ka nahuli ka, bibilang ngayon ng 48 hours, no? Na pag may nagreklamo, doon ngayon magkakaroon ng kaso. Naintindihan? No? May 48 hours naman na tinatawag na duration. Kaya syempre, yung mga within the 48 hours, yung mga nakakita yung nag-citizen's arrest na yun, sila na yung magko-complain. Sila na yung magpapasa ng complaint doon sa otoridad. Ngayon, ang otoridad ngayon ang magko-complain din, gagawa ng report at ipapasa ito sa trial court, no? Iano to sa judge. Ngayon, lilitisin ka na. Doon pa rin may due process naman din 'yun. Lilitisin ka, no? Lilitisin ka, ganito, ganyan. Ano mangyayari? Okay?
Kaya gano'n ang kahalagahan ng search warrant at warrant of arrest. Pero hindi pwedeng manghimasok, no? Ulitin ko ulit, kahit sino hindi pwedeng manghimasok sa mga ganyan. Pag walang ganitong uri ng papeles, lagi nyo nga hanapin yung pirma ng judge at ito ba ay legal. Intindihan? Okay. Ikaw, kapag may search warrant, kahit ayaw mo, wala kang magagawa kasi yun ay pirmado ng judge. Mapapapasukin mo talaga sila. Pero kapag may hinahanap na tao or bagay, no, at wala silang dalang search warrant, hindi nila pwedeng kunin basta-basta yun o gamitin laban sa inyo. Okay, next is number 3 is the privacy of communications and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or orders requires the otherwise prescribed by the law. Any evidence obtained in violation of this or the preceding section will be inadmissible for any purpose in any proceedings. Ayun yung sinasabi kong right to privacy. Pasok dito yung sinasabi ko kanina. Kapag once kayo ay pinipilit, yun yung sa clause 2 ng section 3, inadmissible yon. Hindi kayo pwedeng basta-basta or sabihin natin na tag dito na magsasalita ka, no, na or halimbawa yung kinuhanan ka ng video or record, no, na dahil may kausap kang iba tapos nawawalan ng privacy, no, dahil nga maaaring yung record or yung video maaaring medyo below the belt na yung pinag-uusapan nyo. Pag ginamit nyo sa korte, inadmissible yon kasi maaaring inedit lang or may ginawang doktor doon. At saka ito pa isa, unless na lang kung ikaw, no, or yung privacy of communication na yan, o halimbawa may nagsabi na yung dalawa na terorista pala, no, pasasabugin daw nila yung buong ganyan, no, narinig mo, pwede mo na ngayong isumbong yan. Wala na, matatanggalan sila ng right to privacy of communication doon, no? Kasi kailangan na ng madla or napaka-sensitive yung kaso, I mean yung narinig mo, no? Pero yung medyo mababa lang, let's say for example, na tag dito, medyo mababa, kumbaga hindi naman ganun ka, pero narinig mo lang. Minsan kasi hindi tinatanggap sa korte yan eh. Mas maganda yung talaga nakita mo kaysa dun sa narinig mo. Mas maganda yung nakita mo, no? At ikaw yung tumayong testigo, automatic yan admissible yun. Pero yung sinasabi ko nga ulit kanina na kapag ka ni-record mo lang, binidyohan mo, inadmissible din yan. Pero kapag ka ang pinag-uusapan ay medyo delikado na, doon ngayon papasok yung admissible. Next. Kaya nga yung wiretap, no? Yung kay Gloria, yung sa Hello Garcia, no? Kung titingnan ninyo, napaka-importante nung bagay na yun. 'Di ba? Kasi winirtap yung usapan ni Gloria at saka ni sino ba tong Comelec na to na nagkaroon ng problema, I mean nagkaroon ng dugaan sa election. Ewan ko kung totoo yun, no? Tapos winirtap no? Ngayon, kapag ka napatunayan talaga, yun medyo kailangan talaga ng madlay kasi election yun 'di ba? Mawawalan ngayon ng right to privacy yun. Pwedeng gamitin laban yon. Pero kasi presidente si Gloria noon, so hindi siya makukulong kasi may tinatawag tayong presidential immunity, no? Basta pag mababa sa isang taon yung mababa sa 6 na taon yung kaso, hindi siya pwedeng makulong, no? Hindi siya pwedeng makulong. Okay? Kasi nga may ano yan, may kahit hindi maalam ko kahit hindi mababa sa 6 years, basta hindi siya pwedeng makulong kasi nga may immunity. Next. Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble or petition the government for redress of grievances. Kaya nga legal yung kaya nga nagrarally Pero sa rally kasi, absolute, in-absolute yan, no? Pag sinabi kasi nating absolute, hindi lahat ng nagrarally pwede. Basta meron yung permit, 'di ba? Kailangan magpasa ng permit yan sa local government, no, kung saan sila magrarally. Doon na ngayon hindi naman sila pinipigilan magrally. Pero ang mas maganda kasi meron silang permit para magsagawa ng rally. At saka yung speech and expression, kumbaga hindi walang batas na pwedeng sumira, no? Hindi pwedeng gumawa ng batas na sumira sa pananalita natin or layang pagpamamahayag. Yan yung the press, no? Hindi pwedeng panghimasukan ng batas ang ating karapatan para magsalita, no? Yung ating hinain, no?
Pero ito, may ito pa isa pang absolute, 'no? Hindi lahat ng sinasabi puwede. Kaya halimbawa 'pag nagsalita ka ng sabi nga freedom of expression and speech, nagsalita ka na may bomba, may bomba. Oo. Freedom of expression mo 'yan kahit sinabi mong joke, makukulong ka pa nun. Kasi ang usapan dun kasi nagkaroon ngayon ng ano, ng tawag dito, in danger doon sa area na sinabihan mo may bomba. Kahit na sabihin mong joke yun, bawal pa rin yun, masama pa rin yun. Kahit na sabihin mo may freedom of expression ka, freedom of speech. Kaya nga sinasabi ko, absolute yan eh. Hindi lahat ng sinasabi pwede. Okay? Tsaka ito pa isa, yung pagchichismis mo sa mga kung sino-sino, no? Freedom of expression and speech mo yon. Hindi pwede yon, ha? Pwede ka magsalita, pwede ka magsalita ng ano, pero hangga't maaari, yung sinasabi mo, yung hindi naman nakakasakit sa ibang tao, pwede yon. Pero kapag ka nakasakit ka ng ibang tao doon sa mga sinasabi mo, absolute na yun. Hindi ka pwedeng masaklaw ng ganitong uri ng provision na to. Automatic yan. Kinakasuhan ka ng libelo, di ba? Kinakasuhan ka ng libel. Pag kinasuhan ka ng libel, ibig sabihin naninira ka, no? Naninira ka. So, ganito lang yan. Basta pag ang mga sinasabi mo hindi against or hindi nakakatapak ng tao, okay lang yun. Pero kapag halimbawa, di ba, pagka, example na lang natin, kapag ka naglilikot-likot ka, likot-likot mo, okay lang maglikot. Pero kapag ka nadampi mo yung ilong ng kasama mo, ibang usapan yun. Kasi nasaktan siya. Ganun ang ibig sabihin ng freedom of expression and speech and press, no? Kapag ka ikaw ay nagsasalita na against sa kanila, no? Against sa isang tao, no? Na medyo hindi naman totoo, halimbawa, ganito, chinismis mo yung kapitbahay mo na buntis, hindi naman pala totoong buntis, pwede ka nalang kasuhan ng libelo. Kasi meron kang sinasabing freedom of speech and expression, no? Ganun yun. Pero yung mga pinaglalaban mo, no? Pinaglalaban mo, ganyan-ganyan, okay lang naman yun, wala namang problema kasi part naman din ng democracy yan eh. Oo, part naman din ng democracy. Ang kaso nga lang kasi nasosobrahan nga lang sa paggamit ng demokrasya. Kaya karamihan sa atin, nagiging one-sided na. Pero hindi ko na natin, i-elaborate yun. Para iwas tayo sa mga ganitong ano. Dahil medyo mainit-init yung mga ganito usapan eh. Next, yan, freedom of press. Yun tong mga reporter, may kalayaan niyang iisiwalat kung ano talagang katotohanan na nangyayari sa estado. Kaya nga maraming pinapatay na ano na na reporter eh. 'Di ba? Kapag kayong ano, yung mga mga tag dito, mga narco politics kapag ka binubulgar ng mga press, pinapatay itong mga 'to. Oo, kasi para manahimik. Kaya nga dapat hindi natin ginagawa yan kasi papasok yun sa number 1, section 1, yung deprivation of life. Hindi mo pwedeng patayin ng isang tao kahit na meron laban sa yan. Kasi papasok pa rin yan sa pangalan nito, pagiging kriminal mo. Pumatay ka eh. Buhay yung pinatay mo, no? At saka kung meron mang violation yung ginagawa sa yung tao, pwede mo namang idulog yan sa korte na naninira siya, paninira. Pwede 'yon. Pero yung ilalapat mo yung hustisya sa kamay mo, papatay mo siya. Hindi pwede 'yon, no? Tinatanggalan mo ng due process ang isang tao. Masama 'yon, bawal 'yon, no? Next. Ayan, right of the people to access information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records, to documents and papers pertaining to official acts, transactions and decisions, as well as the government research data used as a basis of for policy development shall be afforded by the citizen, subject to limitation as provided by law. Ulitin ko, lahat ng information, no, kaya nga may tinatag na ni freedom of information FOI. 'Di ba? Meron ang government ng website na lahat ng informations, batas, 'di ba? Pag merong isang batas na pinanukala, dapat open to all 'yan, no? Pagka ang isang tao yung salin, 'di ba? Dapat nakikita 'yan ng madla, isang salin ng politiko at saka ng government official. Para syempre malaman nila kung ito ba ay corrupt o hindi, no? May karapatan ng tao para malaman ng salin. Next, ano pa ba? Yung mga ginagawang buildings, dapat ang budget niyan, dapat naka-transparent 'yan, no? Lahat ng procurement, no, na ginastos sa procurement, dapat 'yan ay nakalathala sa isang public billboard, no? Kung magkano nagastos ng building na 'to, kahit isang kusing, kahit centavos 'yan
naka-ano yan, naka-declare yan, no? Pero siyempre, ano din 'to, absolute din 'to. Siyempre meron din kasing information na hindi puwedeng sabihin sa ibang tao. Kasi lalo na kapagka mga confidential, especially yung kapagka information ng armed forces, 'no? Kasi siyempre ang iniiwasan din natin dito is yung national security ng ibang tao. Baka mamaya kasi, 'no, sabihin, 'di ba, hindi naman sa pag-aano, 'no, may information ang mga otoridad na 'to, tapos, maaaring makasira ka sa daloy ng investigasyon nila. Dahil maaaring ikaw ay, kasabwat tapos nalaman mo pinost nila na ganito, ganyan-ganyan, hinuhuli ganyan-ganyan, 'no? Wala na, masisira na yung kanilang diskarte, 'no? At saka tatandaan ninyo may mga information talaga na hindi dapat puwedeng malaman ng tao. Mga bilang lang naman, mga bilang lang. Pero pagdating sa mga ganitong uri ng informations like yung ganyan, katulad ng mga sinabi ko, dapat, maano yun na makita or ilathala yun sa mga tao. Pero sabihin ko ulit, absolute din yan. Next, no person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Yan, no person shall be held to answer for criminal offense. Sasabihin ko, ako pumatay, ako pumatay. Diba, pumatay ako. Tapos sinabi ko, ako pumatay, ako pumatay. Tapos kinulong nila ako. Kinulong na nila ako, sinintensyahan nila ako. Hindi pwede. Kahit ikaw ang pumatay, inaamin mo sa sarili mo, dadaan pa rin yan sa due process of law. Kasi may karapatan ka pa rin doon kahit ikaw talaga ang may sala. Kasi kailangan din talaga dumaan sa tamang due process yan. Hindi yan basta-basta na kahit ikaw ay isang kriminal, hindi ka na dapat bigyan ng due process. Mali yun. Binibigyan pa rin ng due process yan. Tatandaan ninyo, ah, ah, ang isang akusado ay pinipresume yan as innocent. Ha? Hanggat hindi natatapos ang proceedings ng due process of law. No? Ganun yun. Next, no person shall be compelled to be witness against himself. Hindi mo pwedeng gamitin ang iyong sarili as a witness laban sa sarili mo. Oo. Yun yung tinatag natin na fruit of the poison tree. Hindi pwede yun. Ha? Kailangan may ibang testigo. No? Kapag walang testigo, walang tumestigo, no? Magiging, kung ikaw sinasabi mo, ako talaga. Hindi, inadmissible yun. Hindi tatanggapin ng korte yun. Baka nga mapalaya ka pa, di ba? Baka mapalaya ka pa. Next, no person shall be twice put in jeopardy punishment in the same offense. Kapag, ano yung sinasabi natin jeopardy? Hindi ka pwedeng kasuhan ng 2 beses sa iisang kaso mo. Halimbawa, no? Ah, pumatay ka, no? Pumatay ka na, 'di ba? Tapos tag dito, ah, tag dito, pumatay ka, tapos nakulong ka, nakasuhan ka na, tapos pumatay ka ulit. No, hindi, sorry. Parang ano bang maganda explanation dito? Ay, ito, sige, yung example na lang doon sa movie ng Jeopardy. Ewan ko kung anong movie yun. Basta may pagka about sa Jeopardize yun eh. Yung babae, pinatay niya yung asawa niya dahil nangalumya. Ngayon, yung pinatay niya yung lalaki, no, kinulong siya. Nung kinulong siya, hindi ganito. Pinagbayaran niya ng sentensya, nakalaya na siya. Nung nakalaya na siya, no, nalaman niya yung pinatay niya palang tao buhay pa. Buhay pa. Nabuhay pa yung pinaano niyang tao. Ngayon, ang ginawa tuloy, pinatay. Pinatay niya ulit. Nung pinatay niya, hindi na siya pwede makulong doon. No? Hindi niya pwede makulong kasi papasok na sa jeopardize yun. Pero ano yun mga napaka-imposibleng pangyayari yun Pero may not coconut mangyari yun. Pero napaka-imposible. Ang ganda nung palabas na yun. Pinatay niya ulit yung asawa niya in twice. No? Kumbaga nung una hindi naging successful pero pinagbayaran niya ng sentensya. Kasi alam ng mga pulis, patay na yung tao kasi nga sinabi niya, ewan ko kung tinapon niya ba sa dagat. Hindi ko nakalimutan kasi movie na yun. Ngayon, pinagbayaran niya yung sentensya niya. Tapos nagulat-gulat siya, buhay pa pala yung asawa niya. Pinatay niya ulit. Hindi, absuelta siya. Kasi papasok yun sa double jeopardy. No? Isa pa, ganito pa, pangalan nito, nangutang ka, kinasuhan ka na nung nangutang, inutangan mo, kinasuhan ka na ng large scale stapa, tapos may inutangan ka ulit, kakasuhan ka ng large scale stapa. Hindi pwede yon. Hindi pwedeng sabihin na double yon, double stapa. Iisa lang yun So, ang mangyayari nun, ano lang yun, pag-iisahin na lang, no? Ganun pa rin yung sentensya, no? Kaya walang taong hindi pwedeng makulong
or hindi pwedeng sentensyahan na iisa lang yung ganyang ginawang offense. Next, yung tinatawag nating ex post facto law or Bill of Attainder shall be enacted, o yung tinatawag nating retroactive law. Walang pwedeng gawing batas na retroactive. Ang retroactive lang is yung revised penal code, some of the provisions like yung death penalty, no? Anong pinagkaiba nun? Pagka ang mga batas na ginagawa ng Kongreso, ng legislative, eh, hindi pwedeng sabihin ano yon, ex post facto yon or retroactive. Halimbawa, dumura ako ngayon, kinabukasan, may ginawang batas. Yung ginawang batas, bawal dumura. Ibig sabihin, magiging effective lang yun kinabukasan. Pero dumura ako ngayon. Hindi ako pwedeng kasuhan. Kasi yung ginawa yung batas, kinabukasan. Sabihin, kung dumura ako kinabukasan, doon ako pwedeng makulong. No? Pero kung hindi na ako dumura, tapos sinasabi nila dumura ako kahapon, hindi pwede yun. Kasi papasok yun sa ex post facto law. Hindi naman pwedeng gumawa ng batas na ex post facto or Bill of Attainder. No? Hindi pwede yun. Ha? Hindi pwede yun. Hindi pwedeng gumawa ng mga ganong uri ng batas. Okay? So, yun lang. No? Ito yung mga some of the rights. Hindi na natin nilahat kasi sobrang haba ng Bill of Rights. Sana meron kayong naintindihan. Kung meron kayong question, ask your NSTP instructor kung meron kayong mga concerns or clarifications para mapalinaw pa natin kung ano yung meron dito sa discussion na to. Maraming salamat.